Kabanata 2211. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, walang pag-aalinlangang sinabi ni Harvey York, kailangan nating laging maghanap ng sarili nating daan palabas. Ano ang silbi ng mabuhay kung iba ang magpapakita nito? You have guts, inabot ni Tegan Bauer ang kanyang kamay at tinapik ang kanang pisngi ni Harvey. Sa kasamaang palad, kahit gaano kakatapang, wala itong ibig sabihin sa harap ko. Dahil hindi mo tinatanggap ang kabutihang loob ni Ishikawa Yukiko, sumama ka sa akin. Marami tayong susunod na pag-uusapan, bumuga si Tegan ng mainit na hangin mula sa kanyang bibig habang nagsasalita siya, at matindi ang tingin sa kanyang mga mata. Kapag umalis si Harvey kasama niya, tiyak na mas malala pa sa kamatayan ang sitwasyon ni Harvey. Si Justin Walker, na nakatayo sa likuran niya, sa wakas ay hindi na nakapagpigil. Pagkatapos ay humakbang siya at sinabing, Commander Bauer, natatakot ako na hindi ito tama. Bang pinitik ni Tegan ang kanyang mga daliri, at kaagad na binaril ng isang tao si Justin sa binti, dahilan upang bumagsak sa lupa ang representante na pinuno ng sangay ng Longmen, Mordu, sa pagsigaw. Sinusubukan mo bang turuan ako kung paano gumawa ng isang bagay? Isa ka lang alipin na pinalaki ng pamilya Bauer, worth it ka pa ba? Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Harvey, ang mga aksyon ni Tegan ay patuloy na hinamon ang kanyang mga limitasyon. Bakit, hindi ka pa ba sigurado, young Master York, si Tegan ay gumawa ng isa pang kilos. Biglang, dalawang baril, na nakatanggal ang kanilang safety lock, ay nakatutok sa noo ni Kate Walker. Dahil hindi sasuko si young Master York, bakit hindi ka lumuhad at humingi ng tawad kay Miss Thompson ngayon? Paano, kung hindi, bulag ang aking sandata, kung pumutok ang baril, pupunta sa iyong pinagkakatiwalaan, at hindi siya magiging ligtas. Parehong sina Alice Thompson at Cheryl Xavier ay nagsuot ng mga ekspresyon ng pangungutya at kaligayahan. Ang kahihiyang dinanas nila sa Pothole Hotel ngayong gabi ay katumbas ng kasiyahang nararamdaman nila ngayon. Pinag-aralan nilang dalawa ng mabuti si Harvey, gustong makita kung gaano katigas ang ulo ng lalaking ito. Ang lahat ay may iwan ng pira-piraso, at ang lahat ay magiging wala sa harap ng Diyos ng digmaan na kumakatawan sa Iron Golem, si Tegan Bauer. Huminga ng malalim si Harvey at malamig na sinabi, mukhang gusto na ninyong lahat mamatay. Gusto mo ba akong mamatay? Ngumisi si Tegan, anong karapatan mo? Dahil ikaw ang pinuno ng sangay ng Longmen, Mordu, hindi mo ba alam na ang Longmen ay kabilang sa pamilya Bauer? Ang katulong na lalaki na pinalaki ng pamilya Bauer, bagamat mas malaki at mas mabangis ito, nangangahas ba itong kagatin ang may-ari nito? Si Tegan ay malapit ng sumipa ng hindi sinasadya pagkatapos niyang matapos ang kanyang mga salita. Bang tumingin sa likod si Tegan na may malungkot na ekspresyon sa sumunod na segundo. Gayunpaman, dumilim ang kanyang mukha nang ibalik niya ang kanyang ulo. Pagkatapos, isang unipormeng militar ng ammonia, na may mahabang espada na nakasabit sa kanyang baywang, ang pumasok ng walang prinsipyo kasama ang isang grupo ng mga tao. Napaka-arogante ng ugali niya, lumapit siya kay Tegan sa puntong iyon. Inabot niya ang kanyang kamay at tinapik ang kanang pisngi ni Tegan. Aniya, Tegan Bauer, anong kalokohan ito, hindi ka ba nag-toothbrush kaninang umaga? Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na ang Longmen at ang pamilya Bauer ay dalawang magkaibang bagay, at nagpapanggap ka pa sa harap ko, ayos lang kung ganyan ka kumilos sa harap ko, pero ang lakas ng loob mo at kumilos ka pa ng ganyan sa harap ng kuya ko, gusto mo bang mamatay? Sampal, ang masamang tao na ito ay sinampal si Tegan sa lupa nang matapos itong magsalita. Nagpapanggap sa harap ni kuya, kung ikukumpara sa dominanteng ugali na ipinakita niya nang pumasok ang lalaking ito at ang yabang ng sampalin niya si Tegan Bauer, ang pinakanakakabigla ay ang pangungusap na iyon. Lalo na nang marinig ito ni Tegan, Alice Thompson, at Cheryl Xavier, para itong tinamaan ng kidlat. Ito ay dahil ang taong iyon ang pinakamasama at pinakamakapangyarihang Diyos ng digmaan. Punong Diyos ng digmaan, Diyos ng Hunt, si Travis Hunt. Ayon sa alamat, nagmula siya sa Sword Camp at nakagawa ng magagandang tagumpay sa Euro-American War.
Pagkatapos nito, inilipat siya ng chief instructor sa militar sa Mordo. Kahit na sa ngayon, isa lamang siyang deputy commander sa militar ng Mordo. Iyon ay sapat na upang madaig si Tigon anuman ang kanyang titulo bilang God of War o ang kanyang katayuan bilang Deputy Commander. Tulad ng para kay Tigon, na suportado ng pamilya Bauer, si Travis ay mayroon ding maalamat na pamilya na sumusuporta sa kanya. Ang pamilya Judd mula sa Walls Inn, ang pamilya ay balanse sa mga Bowers at mga Judd. Bukod dito, bukod kina Ethan Hunt at Travis Hunt, ang taong iyon ay ang maalamat na head instructor ng Country H. Kaya lang, walang pakialam si Travis sa labas ng mundo. Pinamunuan niya ang koponan ngayon at patuloy na inaangkin si Harvey bilang kanyang big brother. Samantala, ang mukha ni Tigon ay naging malagim sa segundong yon. Maging ang mga commander ng militar ng Mordo ay malamang na igalang siya. Gayunpaman, natural na walang paggalang ang numero 1 Diyos ng digmaan ng Mordo. Bagamat nabigla si Tigon sa mga salita ni Travis, paano siya, na mayabang, ay kumilos ng duwag sa lahat ng nanonood. Tiyak na hindi niya maaaring mawala ang kanyang dignidad. Sa oras na ito, tumayo si Tigon at sinabi sa ibang boses, "Travis, sigurado ka bang gusto mong ipaglaban kami ni Young Master Thompson para sa brat na ito?" Karapat-dapat ba siya, sa oras na ito, hindi maisip ni Tigon kung paano magkakilala sina Harvey at Travis at hindi masabi kung totoo o hindi ang tinatawag na kuya na ito. Gayunpaman, kailangan niyang paalalahanan si Travis na ang kwento sa likod ng insidenteng ito ay hindi kasing simple ng ginawa niya. Hindi magkatugma ang pag-offend ng dalawang malalaking shot sa itaas na bilog para sa manugang na buhay pa. Sampal, naglalaro pa rin si Travis, pagkatapos ay nagsindi siya ng sigarilyo at siya mismo ang humithit. Pagkatapos, ang kanang kamay niya, na may hawak na sigarilyo, ay agad na sinampal sa mukha ni Tigon, dahilan para mapa-atres siya. Masasabing mas mayabang pa si Travis kaysa kay Tigon ngayon lang. Tumalikod sayo, karapat-dapat ba kayo ni Hector Thompson sa aking paggalang? Humakbang si Travis at sinampal ulit siya pagkatapos magsalita. Ikaw ba? Hawak-hawak ni Tigon ang namamagang mukha niya at malapit nang umiyak. Hindi niya akalain na magiging ganito kahigpit ang God of Hunt sa kanyang kasamahan na nanggaling din sa Mordo military kapag nakipagsagupaan siya sa kabilang partido. Si Tigon ay hindi namamalayan na kumurap, gustong hayaan ang kanyang mga kampa na kumilos. Gayunpaman, nang hindi namamalayan ng dalhin ni Travis ang grupo ng mga sundalo, hinugot na nila ang kanilang mahahabang espada, na orihinal na nakasabit sa kanilang mga baywang, sa leeg ng mga nasasakupan ni Tigon. Sampal, sinampal ulit siya ni Travis, sa pagkakataong ito, sinadya niyang tamaan si Tigon sa mata, dahilan para magkaroon siya ng black eyes. Gusto mo bang patayin ako ng grupo ng basura sa ilalim mo? Maglakas loob ba silang hilahin ang gatilyo sa harap ko? Kinagat ni Tigon ang kanyang mga ngipin at sumigaw, "Travis, masyado ka nang lumayo. Nasa likod ko rin ang Diyos ng digmaan." Sampal, sinampal ulit siya ni Travis. Sa pagkakataong ito, nagdulot ito ng pagdugo at umagos ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Ginagamit si Philip Steele para pressure ako. Hindi mo alam, ang God of War mo ay nasa ilalim din ng chief instructor noon. Maglakas loob ba siyang hamanin ako? Halika, halika, halika. Bibigyan kita ng pagkakataong tumawag at tanungin kung maglakas loob siyang lumapit. Si Travis Hunt ay may walang tigil na panunuya sa kanyang mukha, at kinasusuklaman niya si Tigon Bauer, na itinutulak niya sa lupa sa sandaling ito. Kahit mayabang ang itsura niya, hindi niya karapat-dapat malaman ang tunay na pagkatao ng chief instructor. Kung hindi, gaano man karaming tao mula sa militar ng Mordo ang dumating, lahat sila ay kailangang lumuhod. Kahit na dumating ang matatag na commander ni Tigon, si Philip Steele, kailangan pa rin niyang lumuhod sa harap ng head instructor sa sandaling makita siya nito. Mahigpit na hinawakan ni Tigon ang telepono sa kanyang kamay ngunit hindi naglakas loob na dial ang numero. Ito ay dahil alam niya na dahil kilala si Travis Hunt bilang numero 1 God of War, tiyak na hindi siya kayang karibal ni Philip. Palaging may mga tuntunin sa militar ng Mordo, mas mabuting masaktan ang commander kaysa masaktan si Travis.
Ito ay dahil isa siyang war god na lumabas sa sword camp, at ang maalamat na kampo ay hindi isang bagay na maaaring pukawin ng sinuman. Bakit, hindi ka man lang ba maglakas loob na tumawag? Si Travis ay naninigarilyo at walang pakialam, hindi napigilan ni Tegan ang kanyang sarili at sumigaw, "Travis Hunt, ito ay kabalbalan." "Ikaw bang?" Humakbang si Travis at muling sinipa si Tegan sa lupa. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Sobra, gusto lang kitang bully ngayon. May problema ka ba dito? Sinasabi ko sayo, ang pagkakasala sa aking kapatid ay nangangahulugan ng pagkakasala sa buong sword camp at sa akin. Anong masama kung binubuli kita, tinapakan kita, kaya sinampal kita, kaya, kahit narito si Hector Thompson at ang young master ng pamilya Bauer, tatapakan ko pa rin sila, huwag kang basta-basta. Tumawag ka at tanungin mo sila, kung sinaktan ko sila sa mukha, maglalakas loob ba silang saktan ako pabalik?" Namutla ang mukha ni Tegan, hindi siya naglakas loob na sumagot dahil alam niyang hindi maglalakas loob na lumaban si Hector at ang iba pa. Walang ibang espesyal na dahilan, sa pagkakakilanlan lamang ni Travis, malinaw na yon. Kahit na ang mga nangungunang pamilya ay hindi maglalakas loob na saktan ang Diyos ng digmaan ng ganoon. Not to mention na may grupo ng war gods at weapon monarchs sa likod ng lalaking ito. Samantala, namutla ang namamaga at kulay rosas na mukha ni Tegan. Siya ay malungkot, at ang kanyang ekspresyon ay mukhang kakilakilabot. Ang eksenang ito ay agad na nakamangha sa mga tao sa lugar na yon. Hindi nila kilala si Travis, gayunpaman, alam nila na si Travis ay nagmula sa isang mahusay na background matapos makita ang mapagmataas na Tegan na sinampal sa lupa ng ilang beses. Napabuntong hininga si Harvey York, at hindi niya kayang tingnan ito. Ang dahilan kung bakit niya inilipat si Travis sa militar ng Mordo noon ay para e-promote siya at para mapaunlad din ang kanyang ugali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ilang taon na ang lumipas, ganoon pa rin ang makulit na ugali niya. As for Alice Thompson and Cheryl Xavier, tigas na tigas ang mukha nila sa mga oras na ito. Napagtanto nilang muli silang nakasakit ng maling tao ngayong gabi. Hindi nila maisip ito kahit papaano, gusto lang nilang turuan ng leksyon si Harvey. Bakit ba nakakainis? Para naman kay Rachel Hardy at sa iba pang mga estudyante ng Lungmen, lahat sila ay nakatingin kay Tegan ng nanunuya. Ang kahihiyan na kasalukuyang dinaranas ni Tegan ay natumbasan ng katatagan na kanyang ipinakita. Nais ni Tegan na humanap ng butas na mahukay sa ilalim ng mga titig ng napakaraming mata. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi sa oras na ito, "Travis, sigurado ka ba na ang sinabi mo at ginawa mo ngayon ay maaaring kumitawan sa Chief Instructor? Huwag kalimutan, 3 taon nang nagretiro ang Chief Instructor, hindi na siya ang Chief Instructor na pangalawa sa pinakamalakas na tao sa militar na siya dati. Sigurado ka bang gusto mong pukawin ang dalawang malaking kaaway, ang pamilyang Bauer, at ang pamilyang Thompson, dahil sa kanya?" Kahit na binugbog si Tegan Bauer hanggang sa mamaga ang kanyang mukha, gusto pa rin niyang bawiin ang kanyang kasalukuyang teritoryo. Siya ay lubos na nagtitiwala at naniniwala na maaari pa rin niyang sugpuin si Travis Hunt sa pamamagitan ng pag-asa sa apelyido ng Bauer at sa pamilyang Thompson. Naniniwala rin siya na ang Chief Instructor, na nagretiro 3 taon na ang nakakaraan, ay hindi kailanman maaaring maging suporta ni Travis upang protektahan ang buhay na manugang. "Baliw ka ba?" ngumisi si Travis bilang isang miyembro ng militar. "Hindi mo ba alam na ang Army Elders ay paulit-ulit na nag-imbita sa Chief Instructors na maging Chief Instructors ng nangungunang 9 na hukbo? Hindi mo ba naiintindihan ang ibig sabihin nito? Hanggat tumango ang Chief Instructor, magiging Army Elder siya sa hinaharap? At saka, kahit nakatayo dito ang head ng Bauer family at ang Thompson family, sasabihin ko rin sa kanila ang tungkol dito, tingnan natin kung ano ang gagawin nila sayo. Kung nasaktan mo si Harvey York, sinasaktan mo ako at ang buong sword camp. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong subukan ito. At saka, hindi pa rin kita pinapanagot, ikaw, bilang isang miyembro ng militar, dinadala mo ang iyong mga kampan upang kumilos ng marahas at gumawa ng bagay gamit ang mga sandata para sa iba. At kinampihan mo pa ang mga taga-isla,
Alinman sa mga gawaing ito ay isang krimen at maaari kang ipadala sa korte ng digmaan. Pag nalaman ito ng lolo at tatay mo, maniwala ka man o hindi, babaliin nila ang sarili mong mga paa. Ang lamig ng mukha ni Travis ngayon, hindi banggitin ang tunay na pagkakakilanlan ni Harvey. Hindi niya matiis ang katotohanan na pinamunuan ni Tegan ang kanyang mga kampan at pinasigla ang ekstremismo. Ang layunin ng pag-iral ng TNI ay protektahan ang pamilya at bansa nito, hindi para maging mga mandarambong at taga-suporta ng mga nasa kapangyarihan. Kung hindi man lang alam ni Tegan ang tungkol dito, mas mabuting umalis na siya doon. Ang masaktan si Harvey ay ang masaktan ka at pati na rin ang Blade Camp. Nagngagat ang ngipin ni Tegan, ito ay kakaiba, ang manugang na ito ba ay nagpatala rin sa hukbo at nagsanay sa sword camp dati? Diba, sword camp, lagi mong ipinagyayabang na kahit ang mga tao sa klase ng pagluluto ay weapon kings lahat? Pagkatapos, paanong ang manugang ay nakakaakit din ng atensyon ng sword camp? Travis, wala akong problema kung gusto mong protektahan itong manugang na ito. Ngunit maaari mo bang ihinto ang paggawa ng gayong mga pilay na dahilan? Ito ay siyempre isang kahihiyan sa sword camp, sampal. Sinampal ulit siya ni Travis, wala kang kinalaman dyan. Isang karangalan para sa akin na si kuya ay handang hayaan akong protektahan siya. Nagbago ang muka ni Ishikawa Yukiko sa sandaling ito. Sa wakas ay humakbang siya at malamig na sinabi, Travis. Pinatay ni Harvey ang magkapatid na Miyamoto, ang Embassy of the State of the Archipelago ay naglabas ng liham na humihiling na ang usaping ito ay maayos na mapangasiwaan. Hinuhuli ni Commander Bauer ang salarin, gusto niyang imbestigahan ito ng malinaw at bigyan ng pahayag ang island country. Paghuli ng mga taong ganito, kaya mo bang tiisin ang kahihinatnan? Kung ang dalawang bansa ay nag-aaway at nasangkot sa digmaan, maaari mo bang tanggapin ang responsibilidad para doon? Sampal, humakbang si Travis at sinampal siya ng 2 beses, dahilan para bumulwak si Ishikawa Yukiko ng dugo mula sa kanyang ilong at bibig. Umalis ka dito, natalo na namin ang island nation sa digmaang Euro-America noon. Bakit ang dakilang bansa H ay nagbigay sa iyo ng kaunting mukha, na nagpapahintulot sa iyo na patakbuhin ang negosyo dito sa nakalipas na 2 taon? At ngayon pakiramdam mo ay napakahusay mo. Nakalimutan mo na ba kung paano ka tinapakan ng head instructor sa lupa na parang tae? Bumalik ka at tanungin mo ang emperador ng isla. Maglakas loob ba siyang magsabi ng ganoon sa presensya ng sword camp? Nagsisimula ng digmaan. Maniwala ka man o hindi, kikilos ang sword camp at sisirain kayong lahat. Tungkol sa pagkamatay ng magkapatid na Miyamoto, hindi mo ba alam ang tungkol doon? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2215, bahagyang natigilan si Harvey York matapos marinig ang mga salita ni Travis Hunt. Saka siya nagpakita ng nakakagaan ng ngiti, kahit na si Travis ang unang batch ng War Gods na sinanay ni Harvey noong siya ay nasa sword camp noon, siya ay walang utak. Pumunta si Travis dito ngayon pagkatapos matanggap ang mensahe. Nagawa ni Travis na komprehensibong imbestigahan ang lahat sa loob ng 10 minuto ng pagdating sa ospital. Ito ay tiyak na sapat upang ipaliwanag ang paglaki nito. Kung tungkol sa pagtingin sa island country, ito ay palaging isang tradisyon ng sword camp. Kung tutuusin, ang 5 makapangyarihang bansa ay natalo lahat sa Euro-American War noon. Sa mata ng sword camp, ang island nation, isa sa 5 makapangyarihang bansa, ay wala. Naging galit na galit ang ekspresyon ni Ishikawa Yukiko. Ngunit agad niyang sinabi sa malamig na mukha, Travis, ako pa rin ang kinatawan ng Island Country Embassy. Ang pagpapakita rito ay nangangahulugan na kinakatawan ko ang emperador ng island country pati na rin ang bansa mismo. Ang lakas ng loob mong sampalin ako, hindi ka ba natatakot sa diplomatikong alitan? Umiling si Travis, bakit may mga taong mapangahas pa rin ngayon? Hindi mo ba nakikita, pagkatapos, hayaan mo akong sampalin ka ulit? Gusto kong makita kung anong diplomatikong alitan ang maaaring mangyari sa akin.
Humakbang si Travis at sinampal siya ng isang beses. Sampal, 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 may ilan pang mga kamay na nagmarka sa mukha ni Ishikawa Yukiko. Napabalikwas siya sa sandaling iyon, at ang kanyang ekspresyon ay puno ng puot, ngunit hindi siya nang ahas na lumapit ngayon. Siya ang kinatawan ng Island State Embassy, tiyak na nakinabang siya sa pagtatrabaho sa Mordu, at dapat ipakita sa kanya ng maraming tao ang paggalang. Ang ilan sa mga nakatataas na klase ay kinailangan pang pasayahin siya para sa kanilang bahagi ng cake dahil mayroon na siyang malaking order mula sa isang malaking grupo ng Island Nation. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang tinatawag na clamorous at tinatawag na prestihiyo ay magiging wala sa harap ni Travis. Lalaban at papatay si Travis kung gusto niya, samantala, si Ishikawa Yukiko ay nanatiling tahimik at hindi naglakas loob na magsalita. Deputy Commander Hunt, ang mundong ito ay nakabatay sa panuntunan at dapat na nakabatay sa katwiran. Kung kumilos ka ng walang ingat tulad nito, magdudulot ito ng kahihiyan sa Sword Camp. Napahiya si Alice Thompson sa puntong ito matapos makitang nasira ang kanyang mga pag-aayos at nakitang namamaga ang mukha ni Tegan Bauer. Pagkatapos ay humakbang siya at sinabing kakaiba, personal kong kakausapin si Young Master Thompson tungkol dito. Hindi ako naniniwala na ang chief instructor na nagretiro ng 3 taon ay maaari pa ring protektahan ka, isang walang ingat na grupo ng mga sundalo. Kahit paulit-ulit na sinasabi ni Travis na hindi niya gagalangin si Hector. Gayunpaman, dahil si Hector ay isa sa 4 na Young Master ng Waltz Inn, siya ay makapangyarihan sa mga mata ni Alice. Kaya, madali para sa kanya na supulan si Travis, sampal. Lumapit si Travis na kanina pa gustong hindi siya pansinin at itinumba siya. Ikaw, galit na galit si Alice at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi ka ba tanga, tumingin sa kanya si Travis na parang tulala. Originally, someone with your identity didn't even deserve to beat by me. Pero mas pinili mong umarte ng bongga, manghihinayang ako kung hindi kita sinaktan. Habang nagsasalita siya, inabot ni Travis, bumunot ng baril mula sa kanyang baywang, at hinayla ang gatilyo sa ilan sa mga alipores ni Tegan. Bang, 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 itinutok ng mga iyon ang kanilang mga baril kay Harvey at sa iba pa. Gayunpaman, sila ay ibinagsak sa lupa ng kasalukuyang Travis. Hindi man lang sila nang ahas na sumigaw, at nakatakip lamang sila sa kanilang mga sugat at gamulong sa lupa. Well, malapit na pinalakpak ni Travis ang kanyang mga kamay, tumingin kay Tegan at sa iba pa, at malamig na sinabi, kapag pinag-uusapan kita tungkol sa mga patakaran, gamitin ang iyong lakas. Ngayon, kapag gusto kong makipag-usap tungkol sa kapangyarihan sa iyo, bigla kang gustong makipag-usap tungkol sa mga patakaran. Bakit? Sinubukan mo bang kumuha ng shortcut? Gusto mo bang samantalahin ang mundo? Lahat kayo ay nagmula sa collateral line ng Bauer family, Thompson family, at Xavier family. In short, busboy lang kayo sa top 10 families. Pagkatapos na makamit ang kaunting tagumpay sa paggawa ng inyong trabaho, sa palagay mo ba ay naging direktang inapo ka ng isang nangungunang pamilya? May karapatan ka bang sumigaw sa harap ko? Malamig ang tingin ni Travis Hunt at sarkastikong tanong. Maniwala ka man o hindi, maaari kong bawiin ang iyong kasalukuyang katayuan sa isang tawag lang sa telepono. Ang mga ekspresyon ng lahat, kabilang ang kay Tegan Bauer, ay nagbago ng husto pagkatapos marinig ang mga salita ni Travis. Oo naman, hindi ganoon ka-intimidate si Travis, pero isang chief instructor ang nasa likod niya. Kung gusto niya, tumawag sa telepono at hayaan ang nangungunang 10 pamilya na isuko ang kanilang mga linya ng garantiya sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga collateral na kamag-anak ng mga nangungunang pamilya ay palaging mayabang at nangingibabaw araw-araw. Gayunpaman, wala sila nang makilala nila ang isang malaking tao tulad ng chief instructor. Ang kailangan lang ay isang tawag sa telepono mula kay Travis at isang salita mula sa chief instructor, at pagkatapos ay matatapos na ang lahat. Umalis ka na, alam ni Tegan na magdaranas lamang siya ng kawalan at kahihiyan kung magpapatuloy siya sa puntong ito. Alam din niyang baka hindi siya makagalaw kay Harvey York ngayon.
York, aaminin kong napakaswerte mo ngayon, ang tuktok ng kastilyo ay hindi nagbabago, at ang ilog ay dumadaloy magpakailanman. Magkikita tayong muli sa Mordo, marami pang araw na darating. Matapos titigan si Harvey saglit na may mapait na mga mata, tumalikod si Tegan at aalis na sana. Ngumisi si Travis at nagbigay ng masamang tingin, sinong nagsabing pwede kang umalis? Si Harvey na kanina pa tahimik ay humakbang pasulong at walang pakialam na nagsalita. Isang invisible na aura ang kumalat sa oras na ito at bumalat sa mga tao. Ang lahat ay hindi sinasadyang lumingon sa kanilang mga ulo nang marinig nila ang mga salita ni Harvey at tinitigan siya ng hindi makapaniwala. Walang sinasabi kung ano ang gagawin ni Harvey sa sitwasyong ito. Lumingon din si Tegan na nakakatakot, pagkatapos ay tumingin siya kay Harvey ng mapait at sinabing, "York, nakuha mo ako. Ano pa bang gusto mo? Baka gusto mo pa akong suntukin sa mukha." Casual na humakbang si Harvey, inabot niya at tinapik ang mukha ni Tegan. Mahina niyang sinabi, "Matanda na tayo, kailangan mong isaalang-alang kung kaya mo ang presyo kapag gumawa ka ng isang bagay. Wala akong interes na suntukin ka sa mukha, ayoko ring marinig ang paghingi mo ng tawad. Dahil ang mga bagay na ito ay walang kabuluhan. Ngunit, marami na kayong nasaktan sa aking mga tao at pinigilan pa ako. Ito ay malayong matapos kung hindi dahil sa pagpapakita ni Travis ngayon. Kung hindi dahil sa lakas ko, mawawalan pa nga ng buhay ang mga tao ko. Aalisin mo rin sila at gagawing impyerno ang buhay nila. Hindi ako kailanman naging mapagbigay, ang isang prinsipyo na aking pinaninindigan ay kung may nanggugulo sa akin, maaari mong pastahan na ako ay sirain sila. At saka, marami kang nasaktan sa aking mga tao, kaya, kung hindi mo ako bibigyan ng kas-iya siyang paliwanag ngayon, natatakot akong hindi ka makaalis sa lugar na ito." Inabot ni Harvey at tinapik ang balikat ni Tegan habang nagsasalita na parang may kakwentuhan na kaibigan. Gayunpaman, ang mukha ni Tegan ay nagbago ng husto matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Bakas sa mukha ni Travis ang takot, ang chief instructor talaga ang chief instructor. Paano niya hahayaan ang kanyang mga kapatid na magkasala, si Rachel Hardy, Justin Walker, at ang iba pa ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha ngunit sa parehong oras, sila ay naantig. Samantala, ang pag-aayos ng mga bagay ay syempre ang pinakamahusay na pagpipilian, tutal nandoon pa rin si Tegan at ang iba pa. Gayunpaman, humarap na ngayon si Harvey at nilinaw na gusto niyang makamit ang hustisya. "Harvey York, itigil mo na ang pagiging ingrato, pinabayaan ka namin para sa Hunt God pati na rin sa Chief Instructor. Ang pinakamagandang bagay na magagawa mo ngayon ay mag-isa. Kung umabot ito sa puntong huli na ang lahat, sa tingin mo sino ang unang mamamatay?" Si Alice Thompson ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya ay nagsasalita. Nakakatakot ang ekspresyon niya, gusto niyang makita si Harvey na maging biro sa araw na yon. Gayunpaman, sa hitsura ni Travis Hunt, hindi lamang si Harvey ay hindi naipit, ngunit siya at si Tegan ay natapakan sa lupa. Tulad ng para kay Alice, na ipinanganak sa pamilyang Thompson sa Walls Inn sa mga nangungunang 10 pamilya, natural na hindi ito katanggap-tanggap. Bakit itong nabubuhay na manugang na si Harvey ay nagagawang gumamit ng kapangyarihan ng ibang tao para kumilos ng napakasungit at mapagpanggap? Worth it ba siya? Nang makitang hindi pa rin maintindihan ni Harvey ang nangyayari at sinigawan pa niya si Tegan, hindi na hinintay ni Alice na sampulin siya sa mukha. Pagkatapos ng lahat, sa pag-unawa ni Alice, ang mga katutubo na tulad ni Harvey ay hindi kailanman may kukumpara sa malalaking tao. "Tinuturuan mo ba akong gumawa ng kahit ano?" Ngumiti si Harvey nang walang pag-aalinlangan. Napakayabang ni Alice, gusto pa ba niya ng mga aralin sa yugtong ito? Malamig na ngumuso si Alice, "Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Umaasa ka kina Sir Benjamin Lynch at Elder Peyton Horan para ipakita ang iyong lakas, at ngayon, nagpapanggap ka sa harap namin dahil narito ang Diyos ng digmaan, si Travis Hunt. Pero talaga, hindi mo ba alam kung gaano ka kalakas at kadaldal? Grassroots ang mga tulad mo." Tamad na si Harvey na makinig sa mga sinasabi ni Alice. Sa halip, naiinip niyang pinutol ang kanyang pagsasalita.
Si Alice ay parang pato na sinakal sa leeg nito, biglang huminto ang boses niya, at namula ang mukha niya. Muntik na siyang mabulunan. Hindi siya pinansin ni Harvey. Pagkatapos ay pinaningkitan niya ng mata si Tegan at walang pakialam na sinabi, 2 braso at 2 paa. Pagkatapos lamang nito, malulutas ang problema. York, gusto mo pa rin ang mga kamay at paa ko. Sa sobrang galit ni Tegan ay natawa siya. Kung hindi ka tinutulungan ni Travis, madali kitang durugan hanggang mamatay ng mag-isa. How dare you want my hands and feet? Bagamat alam na ni Tegan ang pagkakakilanlan ni Harvey bilang pinuno ng sangay ng Longmen, Mordo. Gayunpaman, hindi ito tumitimbang sa kay Tegan. Pakiramdam niya ay basura lang si Harvey, nabubuhay sa mga bower. Ang ganyang tao, how dare he still act pretentious in front of him? Ano bang iniisip niya? Walang pakialam na sabi ni Harvey, so, hindi ka sigurado. Ano sa tingin mo? Nagkaroon ng gana si Tegan na sampulin si Harvey hanggang mamatay. Kung gayon, bibigyan kita ng pagkakataong gawin ito. Either you will kill me or I will kill you. Paano ang tunog na iyon? Parang walang pakialam si Harvey habang nagsasalita. Siguro hinahanap mo yan. Ngumisi si Tegan. Sumugod siya pagkatapos na makitang walang balak si Travis na pigilan siya. Siya ang deputy commander ng Steel Arm Camp, ang hindi magagapi na Panginoon sa mga Kings of Arms, at ang pinakamalapit sa God of War. Kahit alam niyang hindi niya kayang ipanalo si Travis, naisip niyang magiging kasing dali nang hininga niya ang pagdurog kay Harvey. Ano ang mga kakayahan ng manugang na ito na paulit-ulit na nang-aakit sa kanya? Masampal lang niya hanggang kamatayan. Naawang tumingin kay Harvey sina Alice, Cheryl Xavier, at Ishikawa Yukiko. Ang mga ugat ng damo ay mga ugat ng damo. Tiyak na hindi nila alam kung kailan pabayaan ang mga bagay. Hindi pa rin siya nakakaalis matapos siyang pagsamantalahan. Akala pa rin niya ay kaya niyang sirain si Tegan, ang deputy commander ng Steel Arm Camp. Ano bang iniisip niya? Siguradong baliw siya. Sa oras na ito, si Harvey York ay syempre ang mayabang na wishful thinking ng isang baliw sa mata ng 3 babae. Ang gayong tao ay tunay na matigas ang ulo at hindi susuko hanggat hindi siya naabutan ng kamatayan. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanya malalaman niya na siya ay wala. How dare the grassroots challenge them, the elite children? Si Travis Hunt ay maaaring maging mayabang dahil sa kanyang katayuan bilang Diyos ng digmaan at umaasa din sa chief instructor sa likod niya. Ikaw, Harvey, ano ang mayroon ka? Ang pamilyang Jean mula sa Mordo. O depende sa iyong kakayahang mabuhay mula sa iba. Kahit na si Rachel at ang iba ay may tiwala sa kakayahan ni Harvey, nag-aalala pa rin sila. Pagsabog. Boom! Noon, si Tegan Bauer ay hindi nagsasalita ng walang kaparirikan. Sa halip, lumapit siya at nagbigay ng isang sipa sa napakaranggal na paraan. Ito ang maalamat na Fusion Shadowless Kick, na napakabilis. Kung dama po ito sa mismo sa kalaban, maaari nitong masira ang sternum ng ibang tao. Gustong ilabas ni Tegan ang galit na nakuha niya kay Travis kay Harvey ngayon. Ang layunin ay malinaw, upang mawalan ng kakayahan si Harvey o mas mabuti pa, mamatay. Pumunta ka sa impyerno, basura. Manugang na nabubuhay. Ngumisi si Tegan sa kanyang puso at naglabas ng layuning pumatay. Gayunpaman, nanatiling walang malasakit si Harvey sa harap ng malaking dagok na ito. Ni hindi siya interesadong kumilos, inakala ni Alice Thompson at ng iba pa na nabigla si Harvey sa tanawing ito. Gayunpaman, ito ay normal din. Kahit na kayang sugpuin ni Harvey si Master Fatal ng India, paano niya makakalaban ang Deputy Commander ng Steel Arm Camp? Ang dalawang panig ay hindi sa parehong antas. Pagsabog. Boom! Nang tumama ang suntok kay Harvey. Sabay-sabay na tumawa sina Alice, Cheryl Xavier, at ang iba pa. God Hunt, nakikita mo ba? Ito ang taong gusto mong protektahan. Ganyan siya, hindi ka ba nahihiya na tawagin siyang kuya? Hindi ka ba natatakot na mapahiya ka ngayon?
Lahat ay tumingin ng mapang uyam, naghihintay na makita si Harvey na maging isang kompletong biro. Sampal. Gayunpaman, nang malapit ng kumonekta ang suntok ni Tegan, walang pakialam na tumabi si Harvey at nagpadala ng isang sampal sa susunod na sandali. Sa isang malakas na kalabog, lumipad si Tegan at bumagsak sa dingding. Patuloy siyang nanginginig nang bumagsak siya sa lupa at hindi na makabangon pa. Nanatiling walang pakialam si Harvey at inilahad ang kanyang kamay at tiningnan. Magalang na iniabot ni Travis kay Harvey ang isang revolver na puno ng mga lead bullet. In-unlock ni Harvey ang safety lock at dahan-daang humakbang pasulong. Ang nguso ng baril ay dumampi sa kanang balikat ni Tegan. Huwag kang maglakas loob. Hindi mo ba alam na ako ang deputy commander ng Steel Arm Camp? Bang! Tila walang pakialam si Harvey at agad na hinayla ang gatilyo. Pagkatapos, inilagay niya ang busol ng baril sa kaliwang braso ni Tegan. Ako ay isang inapo ng pamilya Bauer. Kami, ang pamilya Bauer. Bang! Pagkatapos ay hinayla muli ni Harvey ang gatilyo. Hindi mahalaga sa harap niya ang Steel Arm Camp o ang pamilya Bauer. York, how dare you destroy me? Ikaw, bang! Bang! Pagkatapos ay walang pakialam na hinayla ni Harvey ang gatilyo ng 2 beses. Agad na nabali ang magkabilang binti ni Tegan sa pagkakataong ito. Samantala, nanginginig si Tegan, at umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Muntik na siyang mahimatay sa matinding sakit. Agad na binaril ni Harvey ang lahat ng kanyang mga paa gamit ang baril. Mapagmataas at mayabang din siya noong una siyang pumasok sa kamalig. Sa huli, muling ginalaw ni Harvey ang kanyang nguso at itinutok ito sa noo ni Tegan. Paano ito nangyari? Si Alice, Cheryl at ang iba ay pawang nasa ulirat, nabakas sa mga mukha nila ang hindi makapaniwala. Isang malaking karakter na tulad ni Tegan Bauer na sinasaktan ni Harvey ng baril ngayon. Paano ito posible? Higit sa lahat, how dare he? Harvey York, hindi ba't isa lang siyang manugang? Kahit na hawak niya ang posisyon ng pinuno ng sangay, hindi ba kabilang sa pamilya Bauer ang lungmen? Siya ay isang lingkod lamang ng pamilya Bauer. How dare he clash with Tegan? At kahit na nagpaputok sa harap ng napakaraming tao mula sa militar. Siya, hindi ba niya sinusubukang patayin ang sarili niya? Laking gulat ni Ishikawa Yukiko nang makita niya ang eksenang ito. Alam niya na ang lalaking ito ang magiging bangungot niya simula ngayon. Masyadong malupit, napakabihirang din para sa mga taga-isla, na noon pa man ay kilalang kilala, na makakita ng katulad na karakter. Sa katunayan, hindi lamang ang iba, maging si Tegan Bauer mismo, ay labis na nabigla kaya nawalan siya ng boses. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. He tried his best pero pinalipad siya ni Harvey ng isang sampal lang. Pagkatapos ang lalaking ito, si Harvey, ay kinuha ang baril ni Travis Hunt at madaling sinira ang kanyang mga paa. Paano siya naging matapang? Samantala, ang puso ni Tegan ay puno ng pagdududa, pagkatapos ay patuloy siyang nanginginig. Ang tapang ni Harvey ay lampas sa imahinasyon. Natatakot siyang mapupunit ang kanyang ulo kapag ginalaw ng kaunti ni Harvey ang kanang kamay sa mga oras na ito. Gayunpaman, umabot na siya sa puntong hindi na makabalik sa puntong ito. Nagbago ang ekspresyon ni Tegan pagkaraan ng ilang sandali. He then said threatening, "York, you need to know what you're going into from now on." Yung identity ko man sa military o identity ko as a member of the Bauer family, pwede kang patayin kapag ganito ang pakikitungo mo sa akin. Kung may lakas ka ng loob, mas mabuting patayin mo ako ngayon. O vice versa. Bang! Walang pag-aalinlangan na hinatak ni Harvey ang gatilyo. Kinilabutan si Tegan. Pagkatapos ay iniling niya ang kanyang ulo ng buong lakas. Tumagos sa kanyang ulo ang lead na bala, na nag-iwan ng butas sa dingding sa likuran niya. Kaunti na lang, sasabog na ang ulo ni Tegan, tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Tegan. Nanginginig siya at nadapa. Halos hindi na siya makapagsalita. Bakit?
Hindi ka ba nakakamangha? Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Bakit mo siya iniwasan? Hinampas ni Harvey ng baril ang mukha ni Tegan na may mapanuksong ekspresyon. Nagbago ang kutis ni Tegan. Maya-maya, lumuwas siya ng isang subo ng dugo at nahimatay. Tumayo si Harvey at ibinato ang baril sa kamay niya kay Travis. Kumuha siya ng tisyo at pinunasan ang palad niya. Walang pakialam siyang tumingin kay Alice Thompson habang nagpupunas. Sinabi niya, hindi kita papatayin ngayon, ngunit kailangan mong tulungan akong magpadala ng salita sa isang tao. Sabihin kay Hector Thompson na magtago ng mabuti sa Walsing at hugasan ang kanyang ulo. Kukunin ko ito maya-maya. Si Alice, Cheryl Xavier at ang iba pa ay hindi nang ahas na gumawa ng ingay habang nakatingin sa malamig na si Harvey sa sandaling ito. Kinuha nila si Tegan, na may matinding pinsala sa mga paa, at mabilis na umalis sa pagkakataong ito. Nagmamadaling pinakiusapan ni Harvey ang doktor na alagaan ang mga sugat ni Rachel Hardy at ng iba pa nang umalis ang kabilang grupo. Sa kabutihang palad, ang mga doktor sa Edward Hospital ay napakahusay. Pagkatapos ng ilang oras ng trabaho, ginamot nila ang ilang sugat ng mga tao. Bukod doon, ginamit din nila ang all-cure medicine na inihanda ni Harvey. Maghihilom ang kanilang mga sugat sa loob ng ilang araw hanggat hindi sila gumagalaw. Sa kabilang banda, hindi nakialam si Travis sa follow-up process. Nang maglakad si Harvey sa likod ng hardin ng ospital matapos ang kanyang trabaho, mabilis na sumunod si Travis. Nang pumasok si Harvey sa isang pavilion, casual siyang umupo. Pagkatapos, pinigilan ni Travis ang kanyang mapaglarong ekspresyon sa pamamagitan ng pagdikit ng kanyang mga binti. Pagkatapos ay binati niya si Harvey at taimtim na sinabi, "Chief Instructor, ako si Travis Hunt mula sa Sword Camp." Kabanata 2220. Ngumiti si Harvey York. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang bote ng mineral water at itinapon iyon. Sabi niya, "Travis Hunt, hindi mo kailangang maging masyadong formal sa harap ko. Ikaw na ngayon ang Deputy Military Commander ng Mordo, at ako ay isang sibilyan lamang. Kung may makakita sa iyo na yumuyuko sa akin, bababa ang tingin nito sa iyo." Seryosong sinabi ni Travis, "You have got to be kidding me, Chief Instructor. Dati akong sundalo sa ilalim mo, kaya ako ang magiging sundalo mo sa buong buhay ko, Chief Instructor." Hindi gaanong nagsalita si Harvey matapos makita ang gawin ni Travis. Pagkatapos ay sinenyasan niya ito na maupo at walang pakialam na sinabi, "Dumating ka sa perpektong oras ngayon." Ngunit hindi sinunod ni Hector Thompson ang mga patakaran, kaya hindi niya ako masisi. Mataimtim na sinabi ni Travis, "Chief Instructor, ang aking mga tao ay sa iyo." Isang pagpapala para sa grupong ito ng mga mandirigma kung handa kayong e-deploy kami. Umaasa lang ako na makakahanap ka ng pagkakataon na magbigay ng lecture sa Mordo Military. Ito ay tiyak na isang karangalan para sa kanila. Ngumiti si Harvey at sinabing, "Okay, pagkatapos kong mag-impake ng mga gamit ko, pupunta ako sa military ng Mordo." Gayun din, magpadala ng salita kay Philip Steele. Gamit ang isang tulad ni Tegan Bauer, dapat siyang magbitiw. Bahagyang tumanggaw si Travis, pagkatapos ay sinabi niya na may bahagyang pag-aalala. "Punong instructor, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking nakatatandang kapatid, na nagsasabing hindi mo ihahayag ang iyong pagkakakilanlan habang nasa Mordo. Kaya hindi malalaman ng mga taong iyon ang iyong pagkatao. Halimbawa, si Hector, siguradong makakahanap siya ng pagkakataon para gantihan ka sa nangyari ngayon. Kailangan mong mag-ingat. Kung ano man ang mangyari, kontakin mo lang ako. Siguradong makakasama ko ang 3,000 kapatid sa ilalim ko." Ngumiti si Harvey at sinabing, "Kung hindi dahil sa mayabang na ugali ni Tegan ngayon, hindi ako magte-text sa iyo. Tandaan mo ang aking mga salita. Ang pagkakaroon ng militar ay para protektahan ang pamilya at ang bansa, hindi para maging sandata sa kamay ng sinuman." Sa sumunod na 2 araw, kalmado ang buong Mordo,
na para bang hindi nangyari ang nangyari noon. Tulad ng para kay Harvey, siya ay nasa loob at labas ng dalawang ospital paminsan-minsan, dinadala si Sr. Oscar Armstrong pabalik-balik upang asikasuhin ang mga pinsala ng lahat. Pagkalipas ng 2 araw, nakahinga lang ng maluwag si Harvey matapos ipadala si Sr. Oscar Armstrong na sumakay sa isang eroplanong patungong Hilaga. Si Rachel Hardy at ang iba pa ay isa-isang umalis sa ospital sa huling bahagi ng hapon ng parehong araw. Kinailangan nilang aminin na ang anumang sakit o pinsala ay hindi magiging problema hanggat mayroon silang all-healer medicine at mga kasanayan ni Sr. Oscar Armstrong. Para naman kina Mandy Zimmer at Cynthia Zimmer, bumalik din ang magkapatid sa Villa No. 1 sa Fragrant Hill para pansamantalang manatili doon. Gayunpaman, ayon kay Cynthia, galit pa rin si Lillian Yates. Dahil dito, hindi niya inirekomendang magpakita si Harvey. Branch leader, ngayong gabi ay ang Lungmen Appreciation Dinner. Ayon sa liham ng paanyaya na inilabas kanina, sasali ka ngayong gabi, at lahat ng mga disipulo ng Lungmen ay naghihintay dito. At saka, kailangan mo bang mag-imbita ng iba? Kung gayon, bigyan mo ako ng listahan, at aayusin ko ito. Tumawag si Rachel at magalang na nagsalita. Noong una ay gusto ni Harvey na tumanggi, ngunit bigla niyang naisip si Kelly Malone, na tila natatandaan niyang nakikipagnegosyo sa sangay ng Lungmen. Nag-isip siya sandali nang maalala niya ito at sinabing, hayaan ang isang tao na magpadala ng liham ng imbitasyon kay Kelly Malone. Ayon sa ideya ni Harvey, dapat manatili si Kelly sa labas tulad ng iba pang mga kasosyo sa Lungmen at hindi siya dapat makita. Bukod dito, sa pamamagitan ng liham ng imbitasyon, magiging mas madali para kay Kelly na makipagtulungan sa sangay ng Lungmen sa hinaharap. Itinuring din itong pabor kay Kelly.